Ito yung dinugtong ko na hose doon sa aircon. Yan, kasi yung tubig na nanggagaling sa aircon, pumapatak yan sa bushing at saka sa metal part. Para maiwasan yung kalawang, maglagay din kayo nito. At ang discount natin is 236 pesos and 15 cents. Kaya ang total, lahat-lahat ng binayaran natin is 1,967 pesos and 95 cents. Good day mga bossing! It's been a while. Sobrang tagal din namin hindi nakapag-vlog. And almost a month ba? More than a month. More than a month actually na last na nakapag-vlog kami and nakapag-upload kami sa YouTube channel. Magaya na nakita nyo sa title, more than 2 months kaming delayed sa pagpapa-PMS. Supposedly, ang scheduled PMS namin ay nung, ito sa sticker, July pa. September na ngayon. Dahil naging busy kami sa responsibilities namin, meron kaming work, tapos recently nag-open kami ng business, online business ng Lazada at Shopee. Mostly nang binibenta namin is mga accessories for Suzuki Espresso for now. Pero soon, mag-expand tayo ng mga ibang unit, ibang model ng sasakyan. Ang link nasa description below, yung link ng store namin sa Lazada and Shopee. And maraming salamat nga pala sa lahat ng mga umorder sa Lazada at Shopee stores namin sa Danzi store. You can search it in Lazada and Shopee. Alright, dito tayo magpapa-PMS sa Shell C5 malapit sa McKinley, Taguig. Ito yung pinakamalapit na Shell sa opisina namin. Sinundo ko pa kasi si Mrs. Usually sa Angono kami nagpapa-PMS, Shell Angono. Pero dahil nga konti lang yung oras namin, dito na muna kami sa may pinakamalapit na Shell. At tignan natin kung pang ilan tayo. Papa-PMS? Pang ilan? Pag-change yun. Oo, change yun. Dito muna mo. Doon ko na ipila. Okay. Dito muna. Tapos na rin tayo photo, paalis na. Sa tabi ako ng Everest. Okay, thank you. Okay. Okay na po yan. Napasok na yung aming Suzuki Espresso, ready for change oil na. While waiting, dito muna kami sa lounge. Ayan, para kumuha ng kape. Ayan. Itong aking misis. So ito ang kanyang menu bebe, parang sa restaurant. So, madalas namin pinapakarga ever since itong HX7. Nakalagay dito 4 liters pero 3 liters lang yung kailangan natin. Around ano lang yan, mga 1314. Check natin mamaya. With discount pa. With discount pa no? 20%. 10%. 10% para sa Shell Go Up. Yeah. Ito kitang-kita sa labas. Yung aming sasakyan. Ayan, bagong palit lang yung baterya ko eh. Mainit na tubig para matunaw. Matik na yun, tanggal ka agad. The best na pantanggal po ng corrosion sa baterya. Mainit na tubig. Mainit na tubig para matunaw. Matik na yun, tanggal ka agad. The best na pantanggal po ng corrosion sa baterya. Mainit na tubig. Ito yung dinugtong ko na hose doon sa aircon. Yan, kasi yung tubig na nanggagaling sa aircon, pumapatak yan sa bushing at saka sa metal part. Para maiwasan yung kalawang, maglagay din kayo nito. Ayan, ito yung bushing. Bali lang kayo ng leveling hose sa mga hardware. Kasing laki lang yan ng hinliliit. Mura lang yan, nasa yung isang metro nasa 20 pesos lang. Ipakabit nyo kapag nagpa-PMS kayo dyan.
sa part na yan. Thank you. Next time ulit. Thank you. Nakatapos na naman tayo ng ating change oil, periodic maintenance dito sa aming Suzuki Espresso. At shout out sa mga magagaling at gwapong mekaniko na nag-asikaso dito sa aming maliit na sasakyan diyan sa Shell along C5, yung malapit sa McKinley. Malapit lang kasi sa office namin yun. Shoutout sa inyo, maraming salamat. Same thing pa rin yung ginawa sa ating maintenance. Syempre una, chinek nila yung mga gulong. Inangat muna yung sasakyan, tapos chinek yung mga gulong. At meron kaagad findings. Yung gulong natin sa harap at yung isang gulong doon sa likod sa may bandang kanan, pare-pareha sila ng PSI. Nasa 32 PSI, pero yung gulong dito sa likod sa kaliwa is nasa 23 lang. Madalas ako magpahangin at madalas ko rin mapansin na malambot yung gulong ko na yon kasi meron palang nakapasak na metal. So I think yun yung reason kung bakit merong sumisingaw na hangin at kung bakit madalas lumambot yun. Kaya ngayon pupunta tayo sa vulcanizing shop para ipaayos yung gulong natin sa likod. Tapos, syempre, nagpalit ng langis. Pinalitan na yung lumang langis. Ayan, kitang-kita nyo naman na talagang dinadrain nila. At papalitan ng bago, syempre. At ang papakarga natin is ang HX7 na semi-synthetic oil ng Shell. Yan yung lagi namin ginagamit dito sa aming Suzuki Espresso. Okay pa naman daw yung brake pad natin, makapal pa. So, hindi muna tayo nagpalit. Tapos, chinek din nila yung busina. Pati yung mga ilaw, headlight, signal light, rear light, lahat yan chinek nila. Siyempre, nilinis din yung air filter, cabin filter, binaguhan nila. Pati yung engine bay natin, medyo nilinis nila, binaguhan. Tapos punas-punasan, kasi mga alikabok, natural naman yan. At syempre, chinek din nila yung ating baterya. Bago na nga pala yung baterya ng aming Suzuki Espresso. Ang stock na battery namin, yung mismong galing sa kasa, yung paglabas pa lang ng sasakyan, yung battery na yon ay tumagal ng 3 years and 1 month. Sulit na yun, sobrang sulit na nun mga bossing, kasi usually yung mga stock battery tumatagal lang ng 1 year hanggang 2 years. 2 years nga swerte na eh. Pero yung amin, lumagpas pa ng 3 taon, 3 years and 1 month bago kami nagpalit. At alam ko na magpapalit na kami ng baterya kasi every time nagpapa-PMS kami, chine-check ng mekaniko, mababa na nga yung buhay ng aming baterya. Kaya ready na ako magpalit anytime. And recently, nagpunta kami ng Palawan. Parang mga 1 week kami doon. I-upload ko na lang yung video kapag naayos ko na yung edit. Bali, ganito yung ilan sa mga video na makapanood nyo sa travel vlog namin sa Palawan. The ocean is near, but you dug a hole and buried my fear. And we scattered like trees, sometimes in line, but I'm down all the time. You wait, but still pagbalik namin ng bakasyon from Palawan, 1 week nga yun, dahil 1 week na stagnant itong aming sasakyan sa garahe, pagbalik ko ayaw na mag-start. So pagka hindi ko na pinilit, alam ko na kasi na palitin na yung baterya, kaya umorder na ako, nagpa home service ako, naghanap ako ng battery na malapit lang dito sa amin na nag home service at syempre mura.
Yung pinakamura yung kinuha ko. Pinagpipilian kong baterya talaga is Motolite at saka Amaron. Supposedly Motolite na yung ipapakarga ko dito eh. Pero nung chinek ko yung battery na stock, nagulat ako, yung stock pala na battery is Amaron. So sabi ko, baka nga talagang totoo yung mga sinasabi sa akin ng mga friends ko, ng mga ka-office mates ko, na sinasabi nila ang gamit nilang baterya is Amaron at tumatagal nga ng more than 3 years. Yun pa rin yung gamit nila. Kaya Amaron yung pinili ko mga bossing. Ito yung stock na baterya oh. Yan. Amaron din yung brand. So nagpa-order ako, nagpa-deliver ako, pinala sa garahe, kinabit at pinalitan ng bagong Amaron, syempre. At ang warranty ng Amaron is nakakalimutan ko na, parang 18 months yata. Ilalagay ko na lang dito sa screen. Parang 18 months yata or 24 months. Hindi ko sure mga bossing, nakakalimutan ko na eh. Lalagay ko na lang dito sa screen kung ilan talaga yung exact warranty nitong bateryang pinakabit namin. So dahil mahaba nga yung warranty nitong Amaron na pinakabit namin dito sa aming sasakyan, is kampante ako na during the warranty period hindi ko kailangan magpalit ng baterya. Kung sakaling after ng warranty masira siya, sulit na rin kasi nga ang battery nga usually tumatagal ng 1 year up to 2 years. So hopefully itong Amaron is tumagal ulit for the next 3 years bago tayo magpalit ng panibagong baterya. Oops mga bossing, hindi nga pala to sponsored video. Hindi ako affiliated or hindi kami affiliated sa Amaron. Sinishare ko lang sa inyo yung mga brand at yung mga kinakabit namin dito sa aming sasakyan. At titignan natin itong bagong baterya na to kung magtatagal pa siya ng 3 taon kagaya ng stock battery na Amaron din yung brand. Ang total cost ng ating change oil is 2,204 pesos and 10 cents. Ito ay nakabase sa 4 liters na package nila. Kasama na dyan yung oil filter at yung labor ng mga mekaniko. Pero dahil meron tayong Shell Go Plus, meron tayong discount na 10%. At ang discount natin is 236 pesos and 15 cents. Kaya ang total, lahat-lahat ng binayaran natin is 1,967 pesos and 95 cents. Lahat na yan. Bali, since 4 liters nga yung package nila, merong binalik sa atin na parang 1 litro pa na sobra. Kasi 3 liters lang naman itong Suzuki Espresso. Yung 1 liter na yon iipunin natin para sa next PMS natin. Pwede natin dalhin at labor na lang yung ating babayaran. Commercial muna tayo mga bossing. Shoutout sa mga naka-meet up namin dyan sa, usually sa C6, minsan sa Angono, kung saan kami free, kung saan kami malapit. Sa mga nag-request ng meet up para bumili ng mga accessories para sa kanilang mga Suzuki Espresso. Maraming salamat sa inyo, kagaya ng video na to. Hello. Kakabit na nila yung mga accessories. Kakagamit yun. Hindi yan. Hello po. Thank you. Shoutout nga po pala kay Sir Albert Pineda. Yan. Thank you bossing. Maraming salamat sa pag-order sa amin ng mga accessories. Yes. And maraming salamat po pala sa mga current na umorder ng accessories sa Suzuki Espresso. For Suzuki Espresso sa Danzy Store. Yes po. At mabilis lang yung pangyayari. Meet up namin. Hindi na kami masyado nakapag-chikahan. Kasi umuulan eh. Basa kami kanina. So game na game pa naman si bossing na sumama sa vlog. At saka yung I think misis niya yung kasama niya. Ang ganda nung nakuha nilang sasakyan, kulay puti. Bagong-bago, may mga plastic pa. Na hindi mo na videohan, no? Kasi umuulan eh.
eh. Nahaambunan ako actually, pero pinilit ko pa rin makapag-picture kami. Pineda, di ba mga senior yan? Highway run! Wow! Into the midnight sun. Tama ba? Parindig mo nga sa kanila, bebe, yung tama. Highway run into the midnight sun. Hindi ko alam yung lyrics eh. Basta yun na yun. Ganun yung tinuro ko sa'yo eh. Wow! Totoo nga ang sumpa, mga bossing. Pag nagpa-car wash ka, malaki ang tsansa na umulan. Biglang umitim ang ulap.